you are your thoughts. Yung takbo ng iyong kaisipan ang magdedetermine sa magiging takbo ng iyong buhay. Gusto mo bang baguhin ang takbo ng buhay mo? Kailangan mong unahing baguhin ang takbo ng iyong kaisipan. May good news po ako sa inyo mga kapatid. You have a mind. What a great news. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa, okay? You have a mind. What does it mean, Pastor? Lahat tayo ay may isip. You may not be using your mind. You may be out of your mind. But thank God, you have a mind. So ibig sabihin mga kapatid, kung meron tayong kaisipan, ibig sabihin, pwede nating baguhin ang direksyon, trajectory ng ating buhay. Bakit mga kapatid? Sapagkat yung iyong kaisipan ay may kakayahan sa tulong at grasya ng Panginoon, na ang sabi ng scripture na binabasa natin, huwag kang mag-alala, imbis na mag-alala ka, manalangin ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Kanya, at kapag ginawa mo ito, yung kapayapaan that exceeds our understanding, yun ang magbabantay sa iyong puso at sa iyong kaisipan. Because you change the way you think. Your tomorrow doesn't have to be a repeat of yesterday. Let me repeat. Because you are very intentional in the way you think, your tomorrow will not be a repeat of what happened to you yesterday. Ibig sabihin mga kapatid, pwede mong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Hindi na ho natin kailangang i-emphasize pa that the battleground is in the mind. There is a war going on between our ears. There is a war going on inside of our head. And I can speak from my experience because I've had this experience and I recognize the war that is going on with our minds. Kasi totoo naman po talaga na mahirap ang buhay, that life is overwhelming, na minsan na-overwhelm tayo sa sobrang tindi ng mga pressure na posibleng pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Naramdaman ko at naranasan ko based on my own personal story na darating ang pagkakataon minsan sa buhay natin na makakaramdam ka ng overwhelming sense of hopelessness. Yung pakiramdam po ba na parang wala ng pag-asa? Na lahat ng tagumpay na iyong naranasan, yun na talaga yun, at wala ka ng tagumpay na mararanasan sa mga susunod pang panahon. Kaya po siguro marahil maraming tao ang nawawalan ng pag-asa sapagkat sa kanilang pananaw, lahat ng blessing na gustong ibigay ng Lord, naranasan ko na. Meron pa bang susunod? Meron pa bang pag-asa na gustong ibigay ang Panginoon? Buhay na mas maayos na gustong iparanas ng Panginoon sa ating buhay? Kung maaalala po ninyo mga kapatid, that even the godly, even the biblical heroes, yung mga taong hinahangaan natin, ay naka-experience din ng ganitong pakiramdam. Everyone has the potential to feel this way. Prophet Elijah, for example, last Sunday, ano sabi ni Prophet Elijah? Lord, I've had enough. It's too much for me. Hindi ko na po siya kayang i-handle. Grabe na po yung pressure. Take my life. Si Elijah mismo na propeta, na malapit sa Panginoon, messenger pa ng Diyos, ang nagsabi, Lord, bawiin mo na ang buhay ko. Grabe na po ang aking mga pinagdadaanan. Bakit? Even Elijah, yung tao na messenger ng Panginoon, is sit as if he cannot find hope anymore. Na ito na ang magiging dulo ng kanyang buhay. So let me just preach to you mga kapatid, at gusto ko lang ipaalala sa inyo, hindi po dapat tayo magpalunod sa anumang stress na ating pinagdadaanan. You don't have to live a life of anxiety. You don't have to be overwhelmed by the fear that you are facing and the fear that you are feeling right now. Anumang boses ang naririnig mo sa iyong kaisipan that is not aligned with the Word of God, meron kang authority para palayasin ang lahat ng ito kasi ang isip na yan ay regalo sa iyo ng ating Panginoon. Sasabihin sa iyo ni Satan, hindi ka mahal ng Diyos, nakalimutan ka na ng Diyos, at ikaw naman mararamdaman mo yung rejection, mararamdaman mo yung loneliness. Ang sasabihin ng kaaway sa iyo, buti pa sa ibang tao may plano ang Diyos pero sa iyo wala. Ang sasabihin ni Satan sa iyo, wala ka ng kinabukasan, you are a mistake, you are a failure. But let me just say this to you mga kapatid, lahat yan ay pawang kasinungalingan. Sapagkat mahal tayo ng Diyos, nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. In fact, the presence of that voice in your head na mga negative thoughts is a sign that you are under attack.
mentally. Ibig sabihin mga kapatid, yung presensya ng boses na ating naririnig is an indication that the devil is at work. But we thank the Lord. Kung may presensya ng kaaway, nandun din ang assurance ng presensya ng ating Panginoon. That you can be free from every mental torment that you are facing right now. Na yes, sa iyong pananaw wala ng pag-asa, but with Jesus, there is no hopeless situation. There is no hopeless case in Jesus Christ. Can I get an amen mga kapatid? Palapakan natin ang ating Panginoon. No wonder ang sabi ni Apostle Paul, don't worry. If you're worried, pray about everything. Thank God. Tell Him what you need, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart. Now, kung alam po ninyo ang konteksto nito, mas maiintindihan nyo po kung gaano ka-powerful ang text na ating binabasa. Okay? In fact, yung book of Philippians, everybody say Philippians. Malapit sa Philippines. Okay, yung book of Philippians, mga kapatid, amen, ang tawag na maraming Bible scholar dito is actually an epistle na may upbeat na tone. Kasi ang kabuuan ng Philippians is all about joy. Pag binabasa mo yung Philippians, parang gagaan ang pakiramdam mo. Kung worried ka, magkakaroon ka ng assurance. Kapag hirap na hirap ka sa buhay, magkakaroon ka ng pag-asa. Kaya ang sarap basahin ng Philippians. Amen. Pero kung titignan mo ang kabuuan nito mula Philippians 1, kasi para maintindihan mo yung Philippians 4, kailangan maintindihan mo mula Philippians 1. Kasi bago 4:1 muna. Grabe, kinilabutan ako. Grabe yun. Okay? Bakit? Ano ba ang sabi ng Philippians chapter 1? Nakaka-surprise dito mga kapatid na yung Philippians na ang tema ay joy, yung Philippians na ang tema ay kaligayahan at rejoice, ay isinulat ni Apostle Paul sa kulungan. Think about this. Sinulat ni Apostle Paul yung don't worry habang siya ay nasa kulungan. To make matters worse, kung babalikan mo yung Philippians chapter 1, doon ipinakita ni Apostle Paul yung kanyang sitwasyon. That now he was imprisoned at yung church of Philippi is so worried about him. Nag-aalala yung church, ay yung pastor namin nakakulong. Ano na ang aming gagawin? Pag tumalon ka sa Philippians chapter 2, siguro dahil sa pressure na dala ng kanilang sitwasyon, yung mga church of Philippi nag-away-away na sila. And then pag jump mo sa Philippians chapter 3, siguro dahil wala yung kanilang pastor, may naglabas ang mga false teacher na kinukontra yung teaching about the finished work of Jesus Christ. Pause, rewind, press play. Okay, sa Philippians chapter 1, amen, ipinakita sa atin ng scripture na si Apostle Paul ay nakakulong. At ang church of Philippi is worried about him. Sa Philippians chapter 2, nagkaroon ng pag-aaway-away ang mga early church. Sa Philippians chapter 3, may naglabas sa mga false teacher, mga false prophet, na kinukontra yung teaching about the finished work of Jesus Christ. And yet, sa Philippians chapter 4, verse 4, ang sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Parang ang sarap pakinggan ng rejoice, pero pag naintindihan mo kung saan nanggagaling si Apostle Paul, na sinasabi ni Apostle Paul, alam ko na ako'y nakakulong. Alam kong nag-aalala kayo sa akin. Alam kong hindi kayo magkasundo ngayon dyan. At alam kong maraming mga false prophet at false pastor na naglabasan. Pero magalak pa rin kayo. Rejoice in the Lord always. Ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, do not worry about anything. Alam mo, habang binabasa ko to, parang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Biruin mo si Apostle Paul, nakakulong na. Nagsasabi pa sa ating don't worry. Pero tayo minsan nasa labas na, nag-aalala pa. Na sinasabi ni Apostle Paul, nakakulong na nga ako, mag-aalala pa ako. So imbis na ubusin ko yung energy ko sa pag-aalala patungkol sa inyo, magpe-pray na lang ako at magpapasalamat ako sa ating Panginoon. Hallelujah. At kapag nagpasalamat ako sa Panginoon, nararamdaman ko yung kapayapaan that doesn't make sense. Bakit doesn't make sense? Nakakulong ka na, payapa ka pa. Nauubos na nga yung laman ng bangko mo, hindi ka pa rin bothered. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. Matagal nang ubos yung sayo. Amen? Bakit? Alam nyo, pag pinag-aaralan ko itong Philippians, tuwan-tuwa ako because alam na alam ni Apostle Paul yung season that we are in. That we are now living in the age of anxiety.
Amen? Yung anxiety na hindi masaya, anxiety. Hindi anxiety ha, kundi anxiety. Okay? Yung we are living in the life of anxiety na sinasabi ni Apostle Paul, that worry and that anxiety doesn't belong in your mind. If you will keep on looking on your circumstance and situation, kung lagi kang nakatingin sa rehas, kung lagi kang nakatingin sa pagtatalo-talo, you will never thank God. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, regardless of the things that you are seeing and feeling right now, thank the Lord. And experience God's peace in your life. Get rid of that fear. Get rid of that worry. Get rid of that stress. Get rid of that insecurity. Marami sa atin takot na takot. Baka malugi kami. Baka magkasakit kami. Baka manakawan kami. Sana all. Yung takot ka manakawan. Kasi kahit ako, nakawan ako, wala siya makukuha eh. Alam niyo, may mga nakaka-relate po ba dito? Pero may mga katabi kayo, no? Pag ganyan-ganyan lang yan, pangiti-ngiti lang yan, pero 7-digit laman ng bangko niyan. Takot na takot siyang manakawan ng PIN number tsaka ng OTP. Hallelujah. Pero marami sa atin ang worried, baka tayo ay manakawan, baka tayo ay mapaano. May mga kilala nga po ako, mas takot pa sila sa katapusan ng buwan kaysa katapusan ng mundo. Yung pag sinabi mo malapit na dumating si Jesus, okay lang, payapa ako kasi si Jesus ang aking Panginoon. Pero pag sinabi mo mag-a-atrenta na, naku, patay, wala pa akong pambayad dito. Pag nakakita ka na naka-orange, puputulan na ako nito. Di ba sabi ng Bible, i-rebuke mo. Pag dumating na yung maniningil ng renta ng bahay mo, hindi mo pwedeng i-rebuke yan. Rebuke. Hindi, babayaran mo talaga eh. So talagang mag-aalala ka. And in the reality of life, mga kapatid, isang headline lang ng balita, pwede makapag-instill ng fear sa puso mo. Isang phone call lang could change the trajectory of your life. You know that reality. And I know that reality. Pero we thank the Lord kasi may assurance tayo that if we will keep on trusting the Lord, makakaasa tayo, makakahanap tayo ng kapayapaan. Naalala ko yung isang misis, sobrang nag-aalala siya na baka manakawan sila sa bahay nila, hindi siya makatulog ng maayos. Sa loob ng halos 6 na taon, hindi talaga normal yung kanyang tulog. Lagi siyang nagigising pag may kumakaluskos lang ng konti. Nababother na rin yung asawa niya kung bakit ganun siya. Until finally, nung magsi-6th anniversary na yung kanyang pagiging worried, dumating na yung magnanakaw. Sakto naman, itong kanyang asawang lalaki, bababa sana para mag-CR at kumuha ng tubig, nagkagulatan sila ngayon ng magnanakaw. Huh! Sabi ng magnanakaw, huh! Sabi niya, wait lang, magnanakaw ka ba? Yes po. Wait lang, matagal ka nang inaantay ng asawa ko. Wait lang ha, diyan ka lang, tatawagin ko lang siya. Nagkakilala sila ngayon. So, the point is this, ang magnanakaw, in 30 minutes, kaya ka nakawan. Pero ang anxiety, pwedeng nakawin sa'yo 30 years. 30 years of your time. 30 years of your life. Sa takot natin na baka mangyari yung mga kinakatakutan natin. Our exposure to pressure is increasing. Marami sa atin ang pressure to provide, lalo kung tatay ka. Marami sa atin ang pressure to fit in sa iyong mga kaibigan. You want to be part of something. Some of us are pressured to perform. That's why you are living in stress, anxiety, fear, or even depression. But I have a good news for you. Living in torment is not God's will for your life. Living in anxiety is not God's will for your life. You may feel anxious, but you don't have to live in anxiety because it is not God's will for your life. Do not allow the fear to live rent-free in your head. You have the authority to regain your thoughts, to reclaim what is yours. Pastor, hindi mo alam ang feeling na yung kinakatakutan mo ay nangyari. Maaari po. Pero katulad ni Job, yung kanyang kinakatakutan nangyari sa kanya. Natakot siya na ang lahat ng bagay na meron siya ay mawala sa kanya o nakawin sa kanya. Look at this verse in Job chapter 3 verse 25. What I always feared happened to me. What I dreaded, kinakatakutan ko, has come true. Verse 26. That's why I have no peace. I have no quietness. I have no rest. And only trouble comes. Watch this. Even si Job, sinasabi ni Job, yung kinakatakutan ko nangyari sa akin.
Kaya hindi ako payapa. Kaya wala akong kapahingahan. Kasi lahat na lang nangyayari, trouble. Now listen, let's put this in context. Si Job, hindi tumalayo sa Diyos. Si Job, may pananampalataya to sa Diyos. Si Job, righteous sa harap ng ating Panginoon, and yet nasabi pa rin niya, yung kinakatakutan ko nangyari sa akin. Bakit? Kahit ino-honor mo at wino-worship mo ang Panginoon, madalas yung kinakatakutan mo, yun talaga madalas ang mangyayari sa iyo. At kapag nangyari yung iyong kinakatakutan at nangyari yung aking kinakatakutan, posibleng dumating tayo sa point na wala tayong quietness, wala tayong peace. Maring hindi naman ganun kasivir ang nangyari sa iyo katulad ng nangyari kay Job. Pero nagsasawa ka na rin sa buhay na lagi na lang kayong pabalik-balik sa ospital. Maaring nagsasawa ka na rin sa buhay na lagi mo na lang inaantay yung kinsenas at katapusan. Maaring sawang-sawa ka na rin naman sa buhay na lagi nag-i-struggle ang iyong pamilya financially, emotionally, and relationally. Maaring ikaw rin naman ay nagsasawa na kasi ang mga businesses, yung mga branches ng iyong negosyo ay isa-isang nagsasara at ang iyong anak ay hindi sumusunod o nagpapasakop sa iyo. Dinagdagan pa na ang doktor tinaningan ang buhay mo and you are so fed up with these things that keeps on bothering and tormenting your mind. But the Bible says, pero ang sabi ng salita ng Panginoon, meron tayong weapon. Kayo lang yung sinabihan ko niya na hindi na-excite. Meron tayong weapon na hindi natural, kundi supernatural. Kasi minsan tayo, pag worried tayo, stress tayo, ano weapon natin? Dagat. Mango shake na may payong. You know what I mean? Amen? Spa. Relaxation. Massage. Natural way. Natural solution. Pero I'm here to tell you and remind you of the supernatural solution of the weapon that God already gave you. Nasa sayo na, ayaw mong gamitin. Ano sabi ng 2 Corinthians 10 verse 4? The weapons we fight with are not the weapons of the world. Ibig sabihin, yung ginagamit ni Satan sa iyo, hindi natural. Atake niya, spiritual. Wala siyang baril, wala siyang armalite. Hindi ka man mamamatay physically, pero unti-unti niya pinapatay yung passion mo at yung spiritual life. Kaya ang sabi niya, on the contrary, yung weapon na meron tayo have the divine power to demolish strongholds. Everybody shout, strongholds. Ano ibig sabihin ng stronghold? Yung stronghold, yun yung mga kasinungalingang pinaniwalaan mo na naging totoo na sa'yo kasi matagal mo nang pinaniwalaan. Let me repeat. Ang stronghold, yun yung mga kasinungalingan na pinaniwalaan mong totoo, na naging mental blockade at naging way of thinking ng iyong buhay. At ang sabi dito ni Apostle Paul, meron tayong divine power para i-demolish ang anumang way of thinking, anumang kasinungalingan na na-establish ni Satan sa ating isip, upang tayong lahat ay makaranas ng peace of mind. Bakit? Lahat tayo kailangan natin ng peace of mind. Alam ko, pag tinanong kayo sa beauty pageant, ano ang yung kahilingan? World peace. Pero bago ang world peace, I know all of you wants peace of mind. What? Because if truth be told, there is hell in your mind. Pangiting-ngiti lang yung katabi mo, pero impyerno ang tumatakbo sa kanya kaisipan. Hindi niya maipaliwanag kung ano-ano ba ito. Sinasabi mo sa sarili mo, Christian ka, ba't mo naiisip yan? Christian ka, ba't ka nag-aalala? Lagi ka naman nagsisimba, pero bakit ka natatakot? You cannot even understand it. Na marami sa ating mga Christians, saved tayo, pero dominated tayo ng unwanted thoughts. Niligtas tayo ng ating Panginoong Hesus, pero dominated ka ng mga intrusive thoughts. Pag sinabing intrusive thoughts, hindi mo winelcome, pero doon na tumira. Nangyayari po ba sa inyo yung mga kapatid? Hindi nyo winelcome, hindi na rin kumatok, pumasok na lang bigla, at dahil hindi mo na mapalabas, sige nga, diyan ka na lang, anong gusto mo, merienda? Hotdog? Amen? Because those are intrusive thoughts. Pero ang sabi ng scripture, hindi mo man mapalayas, hirap ka man, at tinotorment at pinapahirapan ng iyong kaisipan, you have a divine power to demolish every lie na ipinaniwala sa iyo ng kaaway. Pag sinabi mong divine, everybody say divine power. Divine. Hindi siya kili-kili power.
Ang sabi, divine power. Bakit? Pag sinabing divine power, it transcends human capacity. It transcends human capacity. Third time is a charm. Pag sinabi mong divine, it transcends human capacity. You cannot do it on your own. Hindi mo siya kayang palayasin on your own, but you have this divine power that transcends human capacity to destroy, abolish, put into submission, and control and seize every argument, every pretensions, every negative and intrusive thoughts in your mind to say that this mind is already the mind of Jesus Christ and you don't have the authority to stay here. Get out. Everybody say, get out. Sabi mo sa katabi mo, get out. Baka lumabas nga yan. Amen? Bakit? Ang sabi ng scripture, amen, you take captive. You remember last Sunday? Take captive. Yung umaalipin sa'yo, alipinin mo, i-control mo, i-seize mo. You have that power, kapatid. Na yung isip mong lagalag, maging matino. Yung isip mong pawander-wander at palipad-lipad, maging sensible. Isip na nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Because if you will stay in that limited mindset, you will never win this battle. Let me repeat. We are on a war. Let me say this again. We are on a war. Meron po tayong gera sa ating kaisipan. So kapag may gera, may panalo, may talo. So ayaw ng Diyos na nandun ka sa losing side. Gusto ng Lord nandun ka sa winning side. At hindi ka mananalo kung mananatili ka dyan sa limited mentality. Hindi ka mananalo kung mananatili ka sa poverty mentality. Kung mananatili ka sa victim mentality. I know you were once victim. Pero you don't have to stay in that victim mentality. You can be a victor and not a victim. By the grace of God. Why? You already have the weapon of the Lord. Supernatural. Na kung ikaw man ay takot, nandyan ang weapon ng Panginoon to demolish every stronghold that is paralyzing you. Because if truth be told, mga kapatid, some of us are still paralyzed by our fear. Some of us are immobilized by our worry, incapacitated by our pain. Hindi tayo makakilos, hindi tayo makalakad, sapagkat yung kaaway ay paulit-ulit na ipinapaunawa sa atin, ipinapaintindi sa atin, lagi niyang inuulit-ulit sa atin na walang planong maganda ang Diyos sa iyong buhay. Pero meron. Alam mo kung sino yung walang plano? Yung katabi mo. Kumuha pa yan ng 2023 planner, yung 2022 planner niya, wala namang nasulat. May planner, walang plano. Hallelujah. Yung mga taga-ibang church po, hindi po kayo to. Amen? Kasi yung hindi ka nagplano-plano rin yun. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Make sense? Amen? May plano ang Panginoon. In fact, God wants to level up your faith. As much as we want to level up our faith, gusto ni Lord, mag-level up ka rin, mag-mature ka, mag-grow ka. It's God's will for you. Na hindi ka lang basta iligtas, kundi ilig ka ng Panginoon into the path of righteousness. Ano sabi ng Psalms 23? The Lord is my shepherd. Pag sinabing shepherd, hindi lang siya basta savior. Shepherd siya. Ang shepherd, ang trabaho niyan mag-lead. Si Lord hindi lang tagapagligtas mo, leader mo siya. Ililid ka niya to the path of righteousness. At gusto ng Lord, ilid ka doon sa mas mataas na uri at antas ng pananampalataya. Pero God wants to put you on the next level head first. Mauuna ang isip. Kung tama ang mindset, kung tama ang takbo ng kaisipan, yun yung plano ng Lord eh. Gusto niyang i-level up ka pero head first. Kasi ayaw naman ng Panginoon, hallelujah, amen, na lumalakad na tayo sa kanyang pangako, hindi natin ma-appreciate kasi miss na miss pa rin natin yung nakagawian natin. Wala na amen. Naalala niyo mga kapatid, yung mga Israelites, nung sila'y inilabas ng Panginoon from Egypt, papunta sana ng Promised Land, ilang araw pa lang silang nakakalabas, na-miss na kagad nila yung melon, yung cucumber, yung mga leeks and onions. Hindi ko alam kung ano ba gagawin nila sa desert, magigisa ba? Kailangan gusto nila ng garlic tsaka onion. Pag pinagsama mo, gisa talaga yun eh. I mean, they miss it. Kasi, they are out of Egypt, but Egypt mentality is not out of them. Ile-level up sila ni Lord, pero nauna yung paa. Yung isip na iwan. Gusto kang i-level up ng Panginoon head first. Mauna muna yung takbo ng kaisipan.
Kailangan mo munang maunawaan na may magandang plano ang Panginoon sa iyo. Kailangan mo munang yakapin na may pangakong maganda ang Diyos sa iyo. So, yung mga nasa isip mo ba? Yan ba, tingin mo ang pangako ng Lord sa iyo? Pangako ba talaga ng Panginoon sa iyo na wala ng future, wala ng pag-asa? No. So kung hindi siya align sa Word of God, i-demolish mo. Kung hindi siya align sa mga pangako ng Lord, i-control mo, i-seize mo. Kasi kung hindi yan align sa salita ng Panginoon, it doesn't belong in your mind. Wait, let me repeat. If it doesn't line up with the Word of God, it doesn't belong in your mind. You have the authority to get rid of it. Listen to me. It's okay not to be okay. Parang Korean yun Okay, it's okay not to be okay. But it's not okay to stay that way. Maging fragile ka, takot ka, aminin mo. Stress ka, aminin mo. Depressed ka, magpagamot ka sa Panginoon. Pero hindi yan ang kalooban ng Lord. Hindi yan ang destination mo. Transportation mo lang yan. Papunta sa next level ng iyong buhay kasi God wants to bring you to the next season. It's okay not to be okay. Pero stop lying to yourself. Stop lying to yourself that you are okay. Okay ka ba, kapatid? Well, I'm blessed and highly favored, you know. With an accent, with an attitude, with an eyebrow. I'm blessed and highly favored. Masaya ka ba sa trabaho mo? Ang saya-saya ko. Mahal na mahal mo ba ang boss mo? Nako. Mahal na mahal ko yung boss ko. You are lying to yourself. Liars go to church. Liars go to church. Praise the Lord. Liars go to church. Everybody say you have to fight. Gusto niyo ba maranasan ang kapayapaan ng Panginoon? Lumabang ka. Gusto mo manalo? Lumabang ka. Huwag kang pumayag na dinodominate at kinukubkob ng kaaway yung isip mo. Gusto mo bang manalo? Gusto niyo po bang manalo? Parang, magkano ba, pastor? Hindi, manalo sa sa laban. Okay? Context. Okay? Gusto mo ba manalo? Magtiwala ka sa Panginoon. Hindi mo man makita sa ngayon, pagkatiwalaan mo lang ang Panginoon. Aahon din kayo sa hirap. Amen? Magtiwala ka lang. Sunod ka lang kay Lord. Yung provision susunod dyan. Yung anak mo, makakapagtapos yan. Huwag ka matakot sa future ng mga anak mo basta sumusunod ka sa Panginoon. Huwag ka matakot sa future ng family mo, sumunod ka muna. At magugulat ka kapag sumunod ka sa Panginoon na all in, magugulat ka sa kayang gawin ng Panginoon sa iyo. Subukan mo lang magpakalalim sa Panginoon, magugulat ka sa pwedeng gawin ng Panginoon sa iyo. Do you want to win? Trust the Lord. Everybody say, trust the Lord. With all your heart. Amen? Especially, if things in your life is something that you cannot control. Aminado po ba tayo na marami tayong mga bagay na kinakatakutan, na kaya katakot kasi hindi mo makontrol? Amen? Kaya katakot di mo makontrol. You want to be in control at dahil hindi mo siya makontrol, takot ka. Come on. Ako lang yata. Amen? Praise the Lord. Sige, si pastor na lang. Okay, ako na to. Okay? Takot tayo, correct? At sinasabi na lang natin, kailan kaya matatapos itong hirap namin? Kailan kaya matatapos itong mga dusa namin? Kailan kaya matatapos itong mga sakripisyo namin? Tingnan nyo ha, hindi na nga natin makontrol, inaantay pa natin kung kailan matatapos. Ulitin ko, hindi na nga natin makontrol, inaantay mo pa kung kailan matatapos. Hindi mo talaga malalaman kung kailan matatapos. Bakit? Hindi mo nga kontrol eh. Naalala niyo yung pandemic? Lagi natin sinasabi, kailan kaya matatapos tong pandemic na to? Excited na akong lumabas. Excited na ako magpakalalim kay Lord. Excited na ako magpunta sa church. Hindi mo nga makokontrol kung kailan iinto yung pandemic eh. Pero ano makokontrol mo? Na huwag kang madominate ng takot. Na huwag kang madominate ng worry. Na huwag kang madominate ng fear. So aantayin mo pa ba talagang matapos lahat? Yung hindi mo naman makontrol? O magpo-focus ka dun sa kaya mong kontrolin? Amen. And I don't mean to say this lightly. Natatakot ka kasi binigyan ka ng diagnosis na may cancer ka. And you cannot control your cancer cells. And sinasabi mo siguro sa sarili mo, kailan kaya matatapos to? Kapatid, with all due respect, hindi natin hawak yan. Hindi natin makokontrol kung saan yan pupunta. Sinasabi na lang ng doktor sa atin, kumalat na. Hindi mo makokontrol yung cancer cells, pero makokontrol mo yung puso mo. Na huwag kang matakot, na huwag kang mangamba, at magpakatatag ka. Sabi nyo nga sa katabi mo, magpakatatag ka.
Huwag ka matakot. Ano ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 9? This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. That's amazing. That's the message altogether. Yan pala, kahit basahin ko na lang, kahit wag na natin i-preach, mababago na kagad ang buhay natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, don't be afraid. I-convict mo ang sarili mo, huwag ka matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot. Amen. Maliwanag po ba ang utos ng Panginoon sa ating huwag tayong matakot? Amen. Sinabi ba yan kay Mary? Yes. Naalala niyo si Mary nung tinawag siya ng Panginoon para siya ang magdadalang tao kay Jesus? Ang sabi ng angel Gabriel kay Mary, don't be afraid for you are blessed and highly favored. Naalala niyo yung bleeding woman na dinudugo for 12 years? Na nagtetremble siya nung hinanap siya ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, daughter, don't be afraid, your faith has made you well. Naalala niyo si Jairus, mga kapatid, na natakot siya sa balita na yung kanyang 12 years old na anak ay namatay. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, don't be afraid. It is not a recommendation. It is a command of the Lord not to be afraid. Isiro said, dan pastor, ang dali lang naman kasi sabihin niya na don't be afraid. Kaya nga, balik natin sa Joshua 1. Kung makapansin niyo mga kapatid, ang sabi ng Joshua 1 verse 9, don't be afraid or discourage. Kasi kapag discourage, tinanggal yung courage mo. Nadi-discourage tayo kapag yung tapang mo, kinuha na, ninakaw na sa'yo. So ang inuutos na ating Panginoon sa atin, huwag kang matakot. Ano ba source ng fear natin? Takot ka sa ahas? Takot ka sa elevator? Takot ka sa heights? Takot ka sa asawa mo? Or sa mas malalim na takot, fear of rejection, fear of losing your money, fear of losing your job, fear of losing your relationship, fear of rejection, or the mother of all fear, fear of death. Amen? Takot ka ba sa ahas? Pero napansin niyo ba, hindi lahat ng tao takot sa ahas? May mga taong hindi takot sa ahas. So takot ako sa heights, pero yung iba hindi takot sa heights. So walang problema sa heights. Walang problema sa ahas. Sila lang yung naging object ng aking fear kasi doon ko nilagay yung fear ko. O doon talaga naka-automated yung fear ko. Kaya sinasabi ng Panginoon, don't be afraid. Pwede mong bawiin yung takot na yun. Kung takot ka sa rejection, losing, kung takot ka to fail, you always have the authority to get back what is already yours. So yung tapang na kinuha ng kaaway sa iyo, pwede mong bawiin. Ang ganda ng utos ng Lord. Don't be afraid. Don't be discouraged. Pero napansin niyo ba mga kapatid, magaling tayong sumunod sa utos ng Lord, lalo na, pansinin niyo, karamihan ng mga utos na sinusunod natin kay Lord, ay yung mga utos na sinasabi niyang do not. Do not lie. Do not commit adultery. Do not covet. Do not fear. Do not be discouraged. Pero tignan niyo uli yung verse. Yan lang ba talaga yung utos? Yung don't be afraid at don't be discouraged? Masyado kasi tayo minsan nakafocus sa do not. Nakalimutan yun natin yung utos na do it. Ano yung do it na command? Be strong. Ano yung do it na command? Take courage. Take it! Kuhanin mo! Sa'yo yan eh. Don't be afraid. Don't be discouraged. Utos yun. Pero utos din, maging malakas ka. Maging matatag ka. At huwag ka madi-discourage. Amen. Do you want to win? Trust the Lord. Do you want to have the peace of mind? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Trust the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, in all your decision, acknowledge God and He will direct your path. Trust the Lord. Everybody say, trust the Lord. Put that in the chat. Trust the Lord, trust the Lord, trust the Lord, trust the Lord, trust the Lord. Ang pagtitiwala sa Panginoon ang isa sa pinaka-importanting dapat matutunan ng lahat ng naniniwala kay Jesus. Napakahalaga niyan. Because faith is not believing on a wonderful outcome. Hindi porket may pananampalataya ka, nananampalataya ka lang sa wonderful outcome. Faith is actually confidence in the Word of God. Faith is actually believing in the truthfulness of God.
Faith is believing in the truthfulness of His Word. When you have faith in Him, you trust the Lord. Kahit hindi maganda ang sitwasyon, I have confidence sa mga pangakong binitawan sa akin ng ating Panginoon. Buti pa po sa upuan may tiwala ka pa, pero sa Diyos minsan wala. Anak, pahinga ng isang upuan. Ang dami nyo rito sa in-person, pero kanina, pagpasok ninyo, wala ako ni isang taong nakita na bago siya umupo, umikot muna siya. Kaya ba ako nito? Matibay ba to? Baka bumigay ito ah. Wala akong nakita. Pagpasok niya kanina, besta na lang kayo umupo. Walang tanong-tanong. Buti pa sa upuan, may tiwala kayo, wala kayong tanong. Pero minsan sa Lord, ang dami mong tanong. Bago ka umupo, ang dami mong tanong, Lord, kaya mo ba? Kaya ba, Lord? Mangako ka muna, Lord. Sabi ng Lord, come, pumunta ka. Walk on water. Lord, promise ka muna, pag nalunod ako, sasagapin mo ko. Buti pa sa upuan, may tiwala tayo. Solid ang ating pananampalataya. Pero minsan sa Panginoon, we're losing our faith. We don't trust Him. No wonder we don't have peace. Because we cannot even trust God in the first place. Buti pa nga yung ATM, sino sa inyo may mga ATM po? Machine, yung nag-withdraw kayo sa ATM. Tapos inquire balance to make sure. Pwede naman diretso withdraw, pero inquire balance ka muna. Okay? At nakalagay doon, pag inquire balance mo, 26,424. Wow. Dami ko pera. Question mo ba yung bangko bago ka mag-withdraw? O nagtiwala ka na lang dun sa lumalabas sa screen? Sinabi ng screen, 26,000 ang laman ng ATM mo, pero paano ka nakakasiguro? Pero nagtitiwala ka, di ba? Nagwi-withdraw ka. Kahit walang proof. Yung screen, buti pa sa screen, may tiwala tayo. Pero minsan sa mga pangako ng Diyos na malinaw niyang binitawan at iniwan sa atin, don't be afraid. Balik mo yung Joshua 1:9, kapatid. Don't be afraid. Don't be discouraged. Because the Lord your God is with you wherever you go. Anong assurance natin na hindi tayo dapat matatakot? Ayan nangako ang Lord May 26,000 ka sa yung ATM. Orokan yung may gawa ng upuan mo. Plastic yan, pero matibay. May mga plastic kasi ang tibay ng mukha. Joke, sorry. Everybody say, trust the Lord. Ba't ka magtitiwala? Because the Lord is with you wherever you go. Trusting the Lord is very important. Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace all who trust in you. Lahat ng may tiwala sa Panginoon, makakatagpo ng perfect peace. Hindi peace na dala ng mango shake, hindi dala ng beach sa Boracay, kundi yung kapayapaan that doesn't make sense. All whose thoughts are fixed on you, they will find perfect peace. So trust, verse 4, so trust the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Hindi ka mauubusan ng mga sitwasyon para mag-alala ka. Tingin ka lang sa buhay ng iyong pamilya, mag-aalala ka. Tingin ka sa mga anak mo, magwo-worry ka. Tingin ka sa bank account mo, masyasyak ka. Pero tignan nyo, buti pa yung mga bata. Tingnan yung mga anak natin, for example, magbubukas ng refrigerator, walang tanong-tanong yun. Confident silang may laman. Tama, hindi nila iniisip yun na walang laman. Yung mga anak natin, magbubukas lang yan bigla ng TV, hindi siya worried sa kuryente. Teka mo ikaw, 3 oras na yung aircon alam ko mainit ngayon, pero limitahan lang natin, ayoko lumobo yung kuryente natin. Wala pa yung Meralco, nag-aalala ka na Baka lumobo yung kuryente, pero sila, they don't care. You know why? Because they trust, nagtitiwala sila that their parents will provide. So every time you come to the Lord, magtiwala ka. Parang bata. That your Heavenly Father will provide all your needs
according to His riches in glory. Even when everything is wrong, even when nothing looks right, just believe in the Lord. Natanggal ka man sa trabaho, pero at least hindi natanggal yung katinuan mo. Praise the Lord pa rin. Marami man tayong babayaran, lalo ngayong magkakatapusan, si Judith tsaka si Jonah nagsama pa. May mga Judith kasi, pero meron naman mga Jonah. Jonah, 2 months na. Puputulan ka na, Jonah. Pero magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Maaari yung iba sa inyo nagwo-worried, hanggang kailan ba itatagal ditong trabaho ko? Hanggang kailan ba yung sunod-sunod na tagumpay ng negosyo ko? Pero magtiwala ka lang sa Panginoon. Trust the Lord. Nagwo-worried ka with all this technology rising up. Is my business going to make it? Trust the Lord. Nagpa-pile up man ang mga babayaran mo sa nalalapit niyong kasal? Trust the Lord. Ang immune system mo pahina ng pahina? Trust the Lord. And you think you're too old and you're afraid to die? Keep on trusting the Lord. Focus on your God. Believe in the power and sovereignty of what God can do in your life. And stop focusing on the objects of your fear. Believe that God has a great plan for your life. Sabi nga ni Jesus sa Luke 12:22, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. Sapagkat mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain. Mas mahalaga ang ating katawan kaysa sa ating susuotin. Ang sinasabi lang ng ating Panginoon, kung ilalagay mo ang pananampalataya mo sa damit at ilalagay mo ang pananampalataya mo sa iyong mga pagkain, you will lose sight of the eternal things in your life. Those earthly things will not last. I'm offering you an eternal solution. What I'm offering you is not a natural remedy but supernatural remedy. Stop focusing on what is earthly and start focusing on what God really wanted for you to have. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Yung same verse nito sa Matthew chapter 6 is in the context of money and treasure. Go ahead, read your Bible on Matthew chapter 6. Patungkol sa pera, patungkol sa resources, because many of us are worried with our financial situation, correct? Ibang makapagpaalala ang pera. Yung iba nga tumitino yung isip pag maraming pera eh. Okay na pala ako. Pero ano sinasabi ng ating Panginoon? Focus on the eternal, not on earthly treasures. Because I don't want you to lose sight of what God already prepared and bled for you. Especially nowadays, that peace is a rare commodity. Bihirang-bihira ka makakita ng tao na may kapayapaan sa kanilang puso. But by the grace of God, I pray in Jesus' name that all of you will experience it. Peace that doesn't make sense. Peace na iniwan ng ating Panginoon. Sabi nga ni Jesus sa John 14:27, I'm leaving you with a gift. What's that gift? What's that gift? Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift that the world cannot give. So don't be troubled. Don't be afraid. This war is spiritual. And we thank God kasama natin ang Panginoon dito sa bangka. Amen? If Jesus is with you, the presence of Jesus, I believe with all my heart, yung presensya ng Panginoon will remove every fear, every doubt, every stress, every worry, every anxiety, every depression, every mental illness and struggles that we've been struggling all our life. Humanda ka kapatid, because si Satan hindi patas lumaban. He will keep on deceiving you and lying to you. But I pray that the peace of God that surpasses and transcends all understanding, that will guard your heart. Because after ng service na ito, tumingin ka lang sa paligid mo, chaos, instability, walang assurance. But when you always read the scripture, there is always an assurance. Lagi may stability, lagi may protection, lagi may provision. When you look at your wallet, wala. Pero when you look at the Word of God, Jehovah Jireh, He will provide all my needs. When you look at the natural, may sakit ako, pero ang sabi ng scripture, Jehovah Rapha, He is your provider. Amen. Do you want to experience the peace of mind? I want to. But experiencing the peace of mind will involve you to filter everything that comes into your mind. I-filter mo.
Amen? And I pray in Jesus' name that you do that. Hindi natural solution. It's not wrong to sleep well, to eat well, to choose your friends. All of these are important. Practical advices, nabanggit ko na yan last Sunday. But always remember that bed doesn't guarantee rest. Food doesn't guarantee appetite. A well-organized calendar doesn't guarantee relaxation. Vacation doesn't guarantee rest. Lalo kay ikaw may sagot. That's natural. Sabi ng Lord, you have the power and the authority. You have the weapon to filter all those negative thoughts na kumakain ng iyong kaisipan. Katulad ng mga disciples, Lord, wala ka bang malasakit na baka malunod kami? And maybe you're saying the same thing sa ibang phrasing lang. Lord, hindi mo ba naririnig ang panalangin namin? Lord, wala na bang pag-asa na makalagpas kami sa mga bagay? Hindi mo po ba nakikita ang aming sitwasyon? Sabi ng Lord sa iyo, yes, I can see your situation. I can hear your prayers and I care for you. But you always have the choice today. This is the day that the Lord has made. Ang sumuko. If Satan cannot knock you out with one punch, he will wear you down. Hindi po ako boksingero, pero isa sa mga strategiya ng mga boxer is that kung hindi man nila mapabagsak sa isang suntok ang kanilang kaaway, amen, papaguri nila ang kanilang kalaban para yung kalaban na mismo ang manghina at siya na mismo ang sumuko. Hindi ho ba napapansin ninyo na marami sa atin at maraming mga Christians nowadays, although may pananampalataya sa Panginoon, pero kapag sila ay na-burn out at na-worn out, sila na mismo ang susuko at magsasabi, Pastor, I love the Lord. Pastor, I want to follow Jesus, but I cannot take this anymore. I want to quit and I want to surrender. Napakahalaga po ng ating puso pagdating sa ating buhay. Hindi po pwedeng naglilingkod ka sa Diyos na walang puso ang iyong paglilingkod. Hindi po pwedeng sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa pero wala kang puso doon sa sinasabi mong mahal mo ang iyong asawa. Hindi po pwede. Sinasabi mong nananampalataya ka sa Panginoon pero ang puso mo ay wala sa Panginoon. Napakahalaga ng kondisyon ng ating puso. Ang sabi ng Biblia sa Proverbs 17 verse 22, a joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bone. Everybody read that with me. A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bone. Akalain mo to. Minsan naghahanap pa tayo ng iba't ibang mga gamot, pero yung masayang puso po pala ay isa ng uri ng gamot. In fact, mga kapatid, kung ano ang nangyayari sa puso mo, lumalabas sa mukha mo. Tingnan nyo nga po ang mukha ng inyong katabi. Tingnan nyo, base po sa kanyang mukha bang masaya ang kanyang puso? O mukhang depressed at hinang-hina ang kanyang puso? In fact, sa ibang translation ho ng passage na binabasa natin sa Proverbs 17, ang sabi po doon, a joyful heart, you can see it in their countenance. Yung pagiging maligaya ng ating puso ay kitang-kita sa kabuuan ng ating pagkatao. Posible kasi mga kapatid na may mga kasama tayo sa bahay, may mga kasama tayo sa church, they have smile on their faces, but they are hurting on the inside. Or I'd like to put it this way, marami sa atin, pangiti-ngiti lang, but you are dying on the inside. You are broken on the inside. You are empty on the inside, and even worse, you are losing your faith on the inside. I've talked to a lot of people already. Marami pong lumalapit sa amin para humingi ng advices. Pero napansin ko po, na hindi lahat ng lumalapit para humingi ng advice ay humihingi talaga ng advice. Hindi lahat humihingi ng wisdom. Hindi lahat ay humihingi ng direction sa buhay. May mga tao naghahanap lang ng atensyon. Does it make sense? By the way, andito lang ako, hindi ako aalis anytime. Kung gusto niyo po mag-amen, magsabi lang ho kayo. Because we want, syempre gusto natin, kaya tayo nakikipag-usap sa ibang tao because we want whatever is wrong and broken in our life ay ma-fix. Pansinin ho ninyo, na sa salitang broken, nandun yung okay. Kasi minsan madaling magpanggap na okay ka kahit broken ka. Na kahit broken ang iyong puso, sasabihin natin, I'm okay, I'm blessed and highly favored. Pero ang sabi ng scripture, yung merry heart, yung puso na maligaya, yung puso na punong-puno ng joy from within, is a good medicine.
Pero ang sabi rin, nung isa pang part ng passage, pero yung broken spirit, everybody say broken. Pero yung broken spirit nakakatuyo ng buto. Now, I don't know, how come na ang ating broken spirit ay nakakapagpatuyo ng ating buto? Now, I know, nabasa ko po na ang ating pong palang dugo ay mina-manufacture. Watch this. Ang ating dugo ay mina-manufacture sa ating buto. At kailangan mo ng tubig para makabuo ka ng dugo. Ibig sabihin, ang blood natin ay nangangailangan ng maraming tubig. So in essence, when you say a broken spirit could dry up the bones, that's exactly what I'm trying to say nung sinasabi ko kanina, na kapag ang spirit mo ay broken, nakaka-epekto ito sa iyong katawan. Ibig ko sabihin, kapag durog ang puso mo, kapag may mali sa puso mo, kahit pa ang dugo kailangan ng tubig, hindi tubig ang solusyon para maayos ang iyong puso. Hindi porket uminom ka ng tubig, maayos ang iyong puso. Minsan pa naman tayo, pag umiiyak, di ba? Huwag ka mag-alala, sis, kaya mo yan, uminom ka ng tubig. Okay? Hindi, para naman yun kasi hinihingal siya, di ba? I get the point. Pero napansin nyo ba, mga kapatid, hindi porke puno ang pantog, puno ang puso. You could be smiling on the outside, but your spirits are broken. Your soul is broken, and your heart is broken. And when I was studying this, mga kapatid, God showed me the life of David once again para ipakita ho sa atin yung journey ng kanyang puso. Mula sa inanoint siya ng Panginoon sa 1 Samuel 16 hanggang siya ay i-appoint para maging hari ng Israel. Marami po sa atin, in fact, kahit hindi po kayo Christian, marami ho sa atin ang pamilyar sa buhay po ni David na mula sa pagiging shepherd ay naging hari. Nag-antay po siya ng 15 taon. Everybody say 15 years. 15 years mula dun sa season of anointing hanggang dun sa kanyang seasons of appointing. Nung siya ay tinawag ng Panginoon, walang nakapansin at walang nakahalata na si David ay may potensyal. Nawala ang anointing kay Saul, nilipat na sa bagong hari daw, pero hindi alam ni Prophet Samuel kung sino iyon. Kaya nung pumunta si Prophet Samuel sa bahay ni Jesse, na tatay ni David, pinakita niya yung kanyang mga anak. 8 kasi yan eh. Yung 7 anak niya, si Eliab, si Abinadab, lahat yan ibinandera niya kasi sila yung mga pogi, sila yung malalaki ang katawan, sila yung mukhang hari. Pero ang sabi ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, watch this. But the Lord said to Prophet Samuel, pay no attention to how tall and handsome he is. Sabi mo sa katabi mo, hindi porket matangkad, pinipili ng Lord. So, hindi rin porket matangkad, pipiliin mo na rin. Hindi porket pogi, ay pipiliin na ng Panginoon. So, hindi porket pogi, pipiliin mo na rin. Buti na lang, kahit hindi tayo masyadong pogi, may pumili sa atin. Yung palakpak nyo, parang na-insulto ko ng konti. Huwag kang titingin porket matangkad siya o pogi siya. Bakit? I have rejected him. Because I do not judge as people judge. Bakit? Paano ba tayo humusga? We look at the outward appearance, but God looks at the heart. Kahit kasi si David, wala sa limelight, walang posisyon, walang influence, nakitaan siya ng Diyos ng faithfulness. Mga kapatid, gusto ko lang kayong i-encourage bago tayo magpatuloy. Kahit walang nakaka-appreciate, kahit walang nagte-thank you, kahit walang nakakapansin sa atin, can you be faithful in the dark? Kasi hindi porket nasa dilim ka, walang plano ang Diyos na daling ka sa liwanag. It's just so happen that God wants to make sure that you can handle the heat. Kaya minsan itinatago ka na muna ng Panginoon sa dark kasi gusto ng Lord, bago kanya ilagay sa light, kailangan handa ang iyong puso, handa ang iyong karakter, handa ang iyong attitude. Kasi kapag ikaw ay hindi ready, a blessing is not a blessing if you cannot handle it. A blessing is not a blessing if you are not ready for it. Kaya minsan sasabihin natin, Pastor, gustong-gusto ko na talaga. Sasabihin natin sa Lord, ibigay mo na. Ang sabi ng Panginoon, I know you want it. Alam kong gustong-gusto mo, but you are not yet ready for it. May plano ang Lord kay David. Pero sa kabila ng lahat ng bagay, hindi siya minadali ng ating Panginoon na dalhin sa trono. Mga kapatid, gusto ko lang kayo encourage. Wag na wag mong ipapasa at wag na wag mong ide-delegate yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa'yo.
Kasi kapag pinagawa ng Diyos sa yan, may purpose ang Panginoon kung bakit ikaw ang sinasabihan ng Diyos na mag-evangelize sa iyong pamilya. May rason kung bakit ikaw ang inassign ng Panginoon for that specific job or for that specific purpose. Bakit mga kapatid? Kasi may layunin ng Panginoon na ma-develop ang ating habits, ma-develop ang ating attitude, at ma-develop tayo kung ano man ang gusto ng Lord na pagdalhan sa bawat isa sa atin. Sumunod ka lang kahit nasa dilim. Hindi porket hindi nagre-response ang isang tao o ang ibang tao sa iyong pagsunod ay hindi ibig sabihin hindi ka na sumusunod. Ang pinakamalaking achievement ng isang Kristiyano ay hindi yung mag-response ang iba sa obedience mo. I remember before, years and years ago, amen, I've been preaching. Alam niyo po ba mga kapatid, I've been a pastor of the church for more than 8 years. I've been a youth pastor for 11 years. 22 years na po ako naglilingkod. Almost 20 years na rin po ako nagpipreach. Pero the early days of my preaching, no one is listening to me. Nobody is giving me a platform. But when God saw your faithfulness kahit ka wala kang platform, ang greatest achievement mo ay hindi yung may ibang taong mabibless sa pagsunod mo. Ang pinakamatinding achievement, yung sumunod ka mismo sa Panginoon. Yun yung pinakamagandang achievement. Yung kahit walang nakakapansin sa iyo, susunod ka lang. Kahit walang nakaka-appreciate, sunod ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sunod lang ng sunod. So hindi sapat, although dinescribe din ng Bible na si David ay magaling magsalita, dinescribe ng Bible na si David ay a fine-looking man. Pogi rin naman si David eh. Pero hindi sapat yung kanyang kapogian at hindi sapat yung kanyang pagiging articulate sa mga salita niya, kasi ang tinitignan ng Panginoon ay yung kanyang puso. Inihahanda ng Panginoon si David bilang shepherd para siya ay maging king. Kasi kung walang preparation for elevation, kung walang paghahanda mula shepherd hanggang king, mabibigla si David at hindi magiging blessing sa kanya yung promotion na gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, gusto ko i-remind kayo, maganda ang plano ng Panginoon sa iyong buhay, maganda ang plano ng Lord para sa iyong pamilya, maganda ang plano ng Lord para sa ating simbahan. God wants to bring you to a new place. God wants to bring you to a new heights. God wants to bring you to a new dimension. And God wants to bring you to a new environment. Are you ready for it? Kasi kung hindi, ire-ready ka pa ng Panginoon. Unfortunately, marami sa atin ang takot sa next level. Yung kapag ine-elevate ka, nabibigla ka. Kasi hindi ka ready doon. Marami sa atin ang takot na magsabi sa Lord ng, yes, Lord, whatever it takes. Marami sa atin ang takot na mag-show up. Marami sa atin ang takot na mag-involve. Marami sa atin ang takot magbigay. Gusto natin mag-settle kung nasaan man tayo naroroon. Kaya, no wonder marami sa atin ang expectation mababa, ang vision mababa, ang pananampalataya mababa kasi gusto nating manatili sa mababa. Pero ang gusto ng Lord, daling ka sa mas mataas na level kasi gusto ipaalala sa iyo ng Panginoon na ang kanyang ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts, that God is able to do exceeding, abundantly, above, and beyond what you could think or imagine. Yun nga lang kailangan, handa ka. Pansinin niyo yung mga taong nakatira sa Sagada, sa Baguio, yung mga nakatira sa matataas na lugar. They live differently, they think differently, they talk differently. Kaya nga tayong taga Maynila, nakasando sila doon, tayo naka-jacket. Hindi tayo sanay sa lamig, samantalang sila sanay na. Nagbago na yung kanilang pamumuhay because they are already used to high altitudes. Napakarami sa atin mga kapatid, hindi tayo sanay sa high altitudes kasi sanay tayo sa mababang pamumuhay. Kaya kapag dinadala ka ng Lord sa mataas na pamumuhay, kahit yung iba nakasando, naka-jacket, kasi hindi pa tayo ready for it. But God wants to bring you to a new heights. Gusto ka ng Lord i-level up. Gusto ka ng Lord itaas. Gusto ng Lord itaas ang level ng iyong pamilya, ng iyong pamumuhay. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa testing, sa circumstance, sa mga pagsubok, i-reframe mo ang thinking mo na hindi ka pinaparusahan ng Diyos kaya ka dumaraan sa pagsubok. Yan ay transportation lamang ng Panginoon para dalhin ka sa mas mataas na level. It's not your destination. Suffering is not your destination. It's God's transportation for you. Katulad ni David, na siya ay shepherd, hindi yun ang kanyang destination. Although siya ay shepherd, although mayroon siyang gamit na staff, tungkod, pero hindi yun ang kanyang final destination. Kasi ang kanyang final destination, magiging hari siya. But he has to wait.
Sabi mo sa katabi mo, you have to wait. You have to wait. Until finally, on 1 Samuel chapter 17, may isang higante na humahamon na ang pangalan ay Goliath. 40 days, sinamon ng mga Israelites, walang gustong lumaban. Until on the 40th day, si Jesse, na tatay ni David, inutusan ng kanyang bunsong anak na si David para magdala ng cheese bread, 4 cheese pizza para sa kanyang mga kapatid doon sa labanan sa Valley of Elah. What's this? Ang unang hawak niya tungkod. Ngayon, ang hawak niya, plastic bag ng cheese bread. Alam niya, anointed siya. Alam niya, siya ang susunod na hari. Pwede niyang sabihin, bakit ako pinaghahawak ng plastic bag? Bakit ako inuutusan na maging grab driver o food panda delivery? Sa aking mga kapatid, hari ako. I'm the next king of Israel. Am I being humiliated? No. Every time na may pinapagawa ang Panginoon sa atin at may pinapahawak ang Panginoon sa ating kamay, hindi yun, God never meant to humiliate you, but to show you humility. Gusto ng Lord maging mababa ang iyong loob. Gusto ng Lord na maging tapat ka kahit na hindi na-appreciate ng iba, tinatanggihan ng iba pero ikaw tatanggapin mo. Kasi gustong i-develop ng Lord ang pagpapakumbaba sa iyo. Hindi ka hinihiya ng Panginoon, tinuturuan ka lang niyang magpakumbaba para hindi ka yumabang. I remember one of the most important advice that I get, hindi ko alam kung nandito si Daddy Rolly. One of our elders, isa sa pinakamagalagang advice na sinabi niya sa akin bago pa pumutok ang pandemic. Ang sabi niya, Pastor Stephen, wag na wag lalaki ang iyong ulo. One of the most treasured advice that I get. Alam niyo kung bakit importante sa isang Kristiyano na kahit na pinapalaki pa ng Lord ang church mo, influence mo, ministry mo, na hindi ka dapat yumayabang? Kasi, hindi porket pastor ka na, entitled ka na. We are not entitled, we are entrusted. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga, amen, na tayo ay laging reminded na anumang bagay na meron tayo, hindi tayo entitled para dito. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, nagsimba ako nung Sunday, entitled ako ma-bless buong linggo. Lord, nagpray ako ng mahaba kahapon, entitled ako makakuha ng ganito. Lord, nagantay ako ng 15 years, entitled ako makakuha ng gwapong asawa. No, you are not entitled. Whatever you have, your family, your ministry, whatever gifts and talents, personality that you have, all of these things are entrusted by God. Kasi tayo ay may pride, tayo ay may ego. You cannot make it on high altitude with that kind of attitude. You cannot make it on top kapag ikaw ay may mindset na ganito, may habits na ganito. If you want to go higher, you have to leave something behind. You have to leave your pride, you have to leave your ego, you have to leave your bitterness, you have to get rid of your anger, you have to get rid of your unforgiveness, and allow God to move over your life para mas madala ka ng Panginoon sa mas mataas na pagtawag. Sabi mo sa katabi mo, parang sa iyo ang topic ng Panginoon. Na tayo ay manatiling tapat sa Panginoon regardless of the circumstances. Marami sa atin mga kapatid, excited tayo sa next season of our life, pero hindi tayo faithful sa now season ng ating Panginoon. Gusto natin maging hari pero takot tayong humawak ng tungkod para maging shepherd. Gusto natin maging hari at excited tayong maging hari pero takot tayong humawak ng plastic bag ng cheese bread at maghatid ng tinapay para sa ating mga kapatid. Pero may itinuturo ang Panginoon sa atin mga kapatid, anuman ang ilagay ng Lord sa iyong kamay, dapat ang iyong puso ay laging surrendered sa pinapagawa ng ating Panginoon. Magpakumbaba at sabihin lang natin, yes Lord, I'm gonna follow you whatever it takes. Until pagdating niya sa Valley of Elah, nakaharap niya si Goliath si Goliath na higante. Ang sabi ng scripture sa 1 Samuel 17, I'm taking you through 15 years in 15 minutes. Pag-pray niyo ako. Nakaharap ni David si Goliath, a Philistine warrior. Pero I love what he said. Habang ang lahat ng mga Israelites ay takot na takot, ang sabi ni David sa lahat ng mga taga-Israel, don't lose your heart. Don't lose your heart. Don't lose heart. Huwag kayong mapanghihinaan ng loob. God is with us. Sino ba yung uncircumcised Philistine na yan that is mocking the armies of the living God? Supot yan eh. Ba't kayo nagpapatakot sa kanya? Ako ang lalaban sa kanya. He was so brave.
Matapang siya. At dahil sa tapang niya, at siyang lumaban, inanoint siya ng Panginoon, in-enable siya ng Panginoon, natalo niya si Goliath, at dahil sa pagkatalo niya kay Goliath, he rose in strength and he rose in fame. Sumikat si David. Naging kilala si David sa buong Israel. To the point, mga kapatid, na ang mga Israelites ay gumawa ng kanta patungkol sa kanya kahit hindi siya yung hari. At nag-create ng jealousy, selos, sa puso ng hari na si King Saul. Kasi ikaw ang hari, pero ina-admire ng tao si David. In essence, may division. Naalala ko sa New Testament, may ganyang case din. Kung kilala niyo si Apollos sa Acts, si Apollos ay isa sa mga apostol ng New Testament. Si Apollos, ang sabi ng maraming Bible scholar, ang description sa kanya ay silver tongue speaker, silver tongue preacher. He's an eloquent speaker. Magaling siya mag-preach. He was excellent in whatever he do. Pero, nung siya, dahil sa kanyang galing, dahil sa kanyang talento, nagkaroon siya ng mga followers sa loob ng Church of Corinth. Now, you have to understand this. Si Paul ang nag-pioneer ng church in Corinth. Pero ang mga tao, dahil sa galing ni Apollos, ina-admire si Apollos at sinasabi nila, ang mentor ko si Apollos. Pero ang tulay na pioneer, si Paul. So in essence, yung admiration o paghanga ng mga tao sa Church of Corinth ay nag-create ng division sa kanila. Kaya minsan nag-preach si Apostle Paul and sabi niya, bakit yung sinasabing, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pablo, lahat tayo kay Kristo. Bumalik tayo sa ating pagtawa. Kay Kristo dapat tayo sumunod, hindi kay Apollos. Hallelujah. At hindi kay Paul. Bakit sa panahon ni Apostle Paul, amen, hindi masamang humanga. Huwag nyo lang i-idolize. Huwag nyo i-idolize si Pastor Stephen. Huwag nyo i-idolize sa mga pastor. Huwag nyo silang ilagay sa pedestal. Kasi sila man ay nagkakamali. Kailangan nating ma-realize, mga kapatid, tayo pong lahat ay member ng body of Christ. And our job is to be humble enough to put Jesus in the cornerstone. Ang cornerstone ng simbahan, hindi si pastor. Ang cornerstone ng simbahan, hindi ang mga ministry leaders. Ang cornerstone ng simbahan, hindi ang mga leaders ng church o pastors. Ang cornerstone is si Jesus mismo. And I heard another preacher, ang sabi niya, kung si Jesus ang cornerstone, bakit gusto mong nasa ibabaw? Ano nangyari kay King Saul? Dahil sa kanyang selos kay David. Kasi yung mga babae sa Israel gumawa ng kanta para sa kanya, yung kanyang jealousy ay naging murderous. Pinursu niya si David kasi gusto niyang patayin si David. Hanggang sa kakapurso niyang mapatay si David, eventually, si Saul mismo ay namatay din. But, watch this. Pero kahit na si David, ang anointed at that time, he never forced his way to his throne. Hindi niya puwersa na mapunta siya at maging hari kagad siya. Nirespeto niya ang sovereignty ng Diyos. Inonor niya ang authority ng Israel. Pinagkatiwalaan niya ang timing ng Panginoon. Wag nating mamadaliin yung bagay na gusto nating makuha. Kasi sa tamang panahon, everything is made beautiful, ang sabi ng scripture, in its time. Sa tamang panahon, makukuha mo yan. Sabi mo sa katabi mo, pray ka lang, makukuha mo rin yan. Ang ganda ng puso, kaya pala, ang sabi ng scripture, hindi ako tumitingin sa panlabas, kundi sa kanyang puso. Bakit? Napaka-genuine ang puso ni David eh. In fact, napaka-genuine ang kanyang puso, na even in the New Testament, ang sabi ng scripture, sa isang preaching ni Apostle Paul sa Acts 13, verse 22, and when he had removed him, he raised up for them, sino daw? David. So nung tinanggal si Saul, ang ni-raise up, sino? Si David, to whom also he gave testimony, and he said, watch this, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Kaya pala, ang puso ni David ay genuine kasi gusto niya at ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon. How many among you admire, inahangaan niyo ang puso ni David at gusto niyo magkaroon ng ganitong klaseng puso? Taas nga po ang kamay, real quick. Amen. How I wish, masasabi din, pagkawala na tayo at magkaroon siguro ng Bible, si Kyle, a woman after God's own heart. Si Stephen, a man after God's own heart. Grabe, no? Para sabihin na ang iyong puso
o ikaw ay malapit sa puso ng Diyos, wow, what an honor of a lifetime. Correct? Pero hindi porket si David ang man after God's own heart ay perpekto na siya. Nagkamali at nagkasala pa rin siya. Kasi ang sabi ng scripture, nung siya ay nag-grows in strength at nag-grows in fame, one day, after 15 years, siya ay naging hari ng Israel. So yung kanyang mga responsibility dumami. Nung una ang kanyang responsibility lang maging shepherd. Next ang kanyang responsibility, maging grab driver. Food panda, maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Ang next na naging responsibility niya, patayin si Goliath. Correct. Iba-iba ang kanyang responsibility until siya ay naging king of Israel. Palapakan natin ang Panginoon. And I don't know what happened. Pero ang sabi ng scripture, one day o one night, habang ang buong Israel ay nasa labanan, watch this, si David ay nagpaiwan sa kanyang bahay. Ulitin ko ulit. He was a king, pero nung time na nasa gera ang buong Israelites, si David ay piniling maiwan sa kanyang bahay. What happened there? Nung gabi na yon, lumabas siya sa kanyang balcony at may nakita siyang babae na naliligo. Babae na nagte-take a bath, na ang pangalan ay Bathsheba. Amen? Nagte-take a bath, ang pangalan ay Bathsheba. Pinatawag niya si Bathsheba, sinipingan niya kahit may asawa si Bathsheba, at nabuntis si Bathsheba. He failed. David, a man after God's own heart. Si David na pure ang puso. Si David na malapit sa Panginoon. Nagkasala ng malaki sa harapan ng ating Panginoon. Nung nabalitaan ito, nung ito'y nireveal ng Lord kay Prophet Nathan, kinausap ni Prophet Nathan si King David, kinonfront siya sa kanyang kasalanan, but thank God, si David nagrepent sa ating Panginoon. And then sinulat niya ang Psalms 51 verse 10. Everybody read this with me. Create in me a new, clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desires. Sa ibang translation, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Now hold on. How did it happen? Nang isang 15 years old boy na sinabihan ng Bible, hindi ako tumitingin sa panlabas na appearance kundi sa kanyang puso kasi ginagawa niya ang kalooban ko. How come nang isang David na sinabihang a man after God's own heart is the same David na nananalangin, Lord, palitan mo ang aking puso. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. What happened to his heart? Ano ang nangyari sa kanyang puso? Puso na hinahangaan, puso na malapit sa Diyos, ngayon puso na gusto niyang papalitan dahil sa kanyang pagkakamali. Hindi ba ganito ang istorya natin, mga kapatid? Marami sa atin ang nagsimula na pure. Pero unti-unti, habang tumatagal, natetempt tayo na mag-focus hindi sa pinapagawa ng Panginoon, kundi sa mga bagay na nararanasan natin sa ating buhay. Posible nga kaya, mga kapatid, na minsan sa ating paglilingkod, sa ating pagsisimba, na nung una ang focus natin ay laging nasa Panginoon, pero ngayon ang focus natin, ano ang mga ginagawa ko? Ano ang mga dapat kong gawin sa ministry? Ano ang mga laman ng aking kamay? Ano ang mga tools na meron sa akin? Mga kapatid, tatandaan po ninyo ito. Your heart will always regulate your hand. Kapag tama ang puso, magiging tama ang iyong mga ginagawa. Dinidiktahan ng iyong puso ang gagawin ng iyong kamay. Your hand and your heart is connected to each other. Nakakatakot, mga kapatid, kapag ang kamay natin ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso natin ay empty mula sa ating Panginoon. Watch this. Si David, nagsimulang shepherd, walang masyadong responsibility. Pero habang tumatagal, na siya ay napopromote, na siya ay sumisikat, na siya ay nag-grows in strength, na siya ay napunta sa palasyo, puno ang kanyang kamay, pero ang puso niya gusto niyang papalitan. David has a full hand, but empty heart. Worn out ang kanyang puso. Nagkamali sa harapan ng ating Panginoon. If you got full hands
and worn out heart, you are in trouble. Kapag ang kamay mo punong-puno pero ang puso mo ay tuyot na tuyot, you are in trouble. Kapag ang kamay mo nakataas pag nagpupuri pero wala ang puso mo sa iyong pagpupuri, you are in trouble. Dinadaya lang natin ang ating sarili, mga kapatid. Kapag busy tayo sa mga responsibility natin, pero nakalimutan nating ilapit ang ating puso sa ating Panginoon. Kasi anumang ginagawa ng puso mo ay connected sa ginagawa ng kamay mo. It's possible to look whole on the outside but broken on the inside. Kahit malakas, may breaking point. Kahit malalakas, kahit tatay, may limitation. Kahit nanay ay may limitation. At minsan kapag tayo ay hindi naging aware na alagaan ng ating puso, posibleng maging outlet ng iyong brokenness ay yung pamilya mo. Ang maging outlet ng iyong brokenness ay yung anak mo at asawa mo. Nagiging irritable at magagalitin tayo minsan because we don't want to admit that our heart is not okay. Kaya napakahirap minsan maging pastor, maging leader, maging nanay, maging tatay kasi mahirap aminin that you are also broken from within. Bilang tatay, punong-puno ang kamay mo ng responsibility, pero ang puso mo ay tuyong-tuyo. Ang iyong kamay ay punong-puno ng mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, pero sa totoo lang, you are dying on the inside. Katulad ni David, a man after God's own heart, hinangaan sa kanyang puso, pero marahil sa dami ng kanyang responsibility, nakalimutan niyang alagaan ng kanyang puso. Kaya sabi niya sa Psalms 51, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. For I know that my hands are full. At kung gusto ko na magawa ang pinapagawa mo at manatiling full ang aking kamay, hayaan mong kung paanong puno ang aking kamay, dapat puno rin lagi ang aking puso. And I will illustrate it to you this way, mga kapatid. Kasi tayo, bilang nanay at bilang tatay, napakarami nating mga responsibility sa ating buhay. Pero ngayon, God wants you not just to focus on the responsibilities in your hand, but to guard and take care of your heart. Is as a father, as a mother, napakahalaga that we know how to regulate, we know how to take care of our heart. Ang nasa kanan po natin ngayon, mga kapatid, ay yung ating puso. Ang nasa kaliwa naman ay yung ating mga kamay. Alam mo si David, nung nag-i-start siya sa ministry, nung siya ay inanoint ng Panginoon bilang shepherd o bilang king, wala siyang masyadong responsibility. Meron lang siya puso. Tama? Bakit? Ang sabi nga ng Lord, di ba? Hindi ako tumitingin sa panlabas na appearance, kundi ang aking tinitignan ano daw? Puso. Ibig sabihin, ang puso ni David, kompleto, puno. Pero habang tumatagal, na siya ay binibigyan ng mga responsibility, na siya ay lumaban kay Goliath, na siya ay nagdala ng cheese bread sa kanyang mga kaibigan. Ang problem natin madalas, mga kapatid, pag dumadami ang ating mga responsibility, pino-pour out natin yung ating puso, correct? Hindi naman po pwedeng gumagawa ka ng responsibility mo na hindi mo binubuhos ang puso mo sa anumang bagay na ginagawa mo. Nung nagsisimula kayong mag-asawa, punong-puno ang puso mo, wala pa kayong masyadong responsibility. Nung nagse-celebrate pa lang kayo ng first months, mahal na mahal mo siya, punong-puno ang puso mo. At dahil wala ka pang masyadong responsibility, lahat ng monthsary may date kayo. Nung nag-enroll ka pa lang sa school, excited ka, bago pa ang uniform mo, bago ang mga school supplies mo, wala ka pang masyadong responsibility kasi grade 1 ka pa lang. At sinasabi ng teacher natin, o gawin nyo to, assignment natin to, kaya binubuhos mo ang puso mo sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa business mo, hanggang sa punong-puno na ang iyong mga kamay ng responsibility na nakalimutan mo, teka lang, wala na nga pala akong puso para sa aking ginagawa. Ang nangyayari, buhos tayo ng buhos sa mga responsibility natin, binubuhos natin ang lahat sa ating mga anak, ibinubuhos natin lahat sa ating asawa, binubuhos natin sa ministry, binubuhos natin sa negosyo, pero nakalimutan nating alagaan ang ating puso. Ang kalendaryo mo punong-puno, pero ang puso mo empty. You have to guard your heart and replenish. Every time na ikaw ay may responsibility, every time pinopromote ka ng Panginoon, every time na dinadagdagan ng Lord ng responsibility, at pumupunta ka sa bagong season, every time na nagkakaroon ka ng bagong tools. Si David, ang una niya lang tool, sling, yung tungkod. Nung naghahati siya ng pagkain, hawak niya? Plastic bag. Dalawa na tools niya ngayon.
Yung tungkod, yung plastic bag. Pagkatapos ito, nilabanan niya si Goliath, ano ang tools niya? Yung slingshot. Nung siya'y naging hari, nagkaroon siya ng sword. Nagkaroon siya ng crown. Iba-ibang season, iba-ibang tools. Pero hindi niya kinalimutan yung kanyang pagiging shepherd. Dala niya lahat ng tools. Ang dami niyang responsibility. Shepherd siya, delivery boy siya, king siya, tatay siya. Pero nakalimutan niyang i-replenish ang kanyang puso. And many of us, watch this. If your hands are full and your hearts are worn out, it's a dangerous place to live. It's very dangerous. Kapag ang kamay natin ay punong-puno, pero ang puso natin ay walang laman. Mga kapatid, gusto ipaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, alagaan mo ang iyong puso. Kung gaano kapuno ang kamay mo, dapat ganun kapuno ang puso mo. Hindi po pwedeng marami kang schedule, marami kang activity, pero ang puso mo ay hindi mo nire-replenish. Kaya napakahalagang umaating ka sa church, gaano ka man ka-busy. Napakahalagang nagbabasa ka ng Bible, gaano ka man ka-busy. Wag na wag mong kakalimutang manalangin, gaano ka man ka-busy. Kasi every time na nagbibigay ka sa business mo, nagbibigay ka sa pamilya mo, nagbibigay ka sa ministry, nauubusan ka sa puso mo. Kailangan mo siyang i-replenish. So every time you come to church, you read the Bible and you pray, your heart, through His presence, are being filled. Yung emptiness, yung kakulangan, yung pagkasaid, ay pinupunan ng ating Panginoon. Buti pa, yung ating mga gitara minsan nakatono, pero yung puso natin, wala sa tono. Napaka-busy natin madalas na wala na tayong time para ipahinga ang ating mga puso. At magtataka na lang tayo, how did I get here? Dati ang punong-puno ng puso ko, excited na excited ako sa ministry. Lagi ako maaga sa ministry. Lagi ako nagsisimba, linggo-linggo. Pero sa dami ng responsibility, sabi pa nga natin, Lord, pagpalain mo ko. Lord, i-bless mo ang business ko. Lord, sana magkaroon ako ng sari-sari store para magkaroon kami ng pang-araw-araw na panggastos man lamang. Nung nagkaroon ng sari-sari store, pinalaki ng Lord ang sari-sari store, in-invite mo sa church, ate, punta ka sa church, ay hindi ko masara yung tindahan ko kasi sayang naman yung bibili. Buti pa yung bibili, inasikaso, yung nagbigay ng tindahan, nakalimutan. Tapos magtataka tayo kung bakit palang worn out, pagod, overwhelmed, busy, walang ligaya, walang passion, tinatabang sa ministry at tinatabang sa mga bagay na para sa Panginoon. I get this all the time. Pastor, lagi ako nagsisimba, pero bakit ganon? Parang ang puso ko tuyong-tuyo. Para akong dry na dry. Pag inaaya mo sila, Pastor, pasensya ka na. Busy talaga ako. Naalala ko yung cellphone ko this past few days kasi ang tagal na namin cellphone to ni Jenny. Nag-a-alarm siya sa akin. Sabi niya, internal storage is dangerously low. Grabe, cellphone lang, dangerous. Parang kakabahan ka talaga Ano ba mangyayari? Kasi gumagana pa naman yung cellphone ko pero nagwa-warning siya sa akin na kapag hindi mo binigyan ng attention ito, pwedeng yung dating gumagana, hindi nagagana at huwag kang magtataka kung hindi na siya gagana kasi nag-warning siya. And minsan, habang nagda-drive tayo, nakikita natin yung fuel natin, sinasabi na mag-e-empty na ang fuel mo. Kailangan mo na magpagas. Umaandar pa rin ang kotse, pero nagwa-warning siya, pag hindi mo binigyan ng atensyon, ititirik ka niyan. You will only go so far and it will shut down. Huwag mong ipilit. Huwag mong puwersahin na umandar pa rin with an empty heart. You cannot minister with an empty heart. You cannot preach with an empty heart. You cannot worship lead with an empty heart. You cannot minister to somebody with an empty heart. You have to replenish your heart and guard your heart. Sabi mo, check your heart. Bakit dangerous mga kapatid? Kasi kapag ang kamay mo ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso mo ay said na said, para lang mapunan yung puso mo, gagawa ka ng paraan para mawala. Nagdi-distress tayo minsan. Dahil sa dami ng responsibility, stressed ka na. Ako lang yata dito na-i-stress pa na. Minsan sa dami ng responsibility, na-i-stress ka, correct? At dahil na-i-stress ka, minsan hindi mo kinukuha sa Word of God, hindi ka nananalangin, wala kang devotion sa Panginoon, saan tayo bumabaling? Pornography. You are drinking yourself to death. Umiinom, lasing-lalasing ka na, ayaw mo pa huminto. Bakit? Stress ako We fall into vices.
Mas pinipili pa natin yung casual sex. Because we're so stressed. And we need somebody to fill in. Nakala natin, yung kapartner natin ang makakapagbigay at makakapagpuno ng bagay na ibinuhos na natin sa iba. But only God can fix your heart. Only God can replenish that what was lost in your heart. You have to check your heart again. Dito kasi sa mundong ginagalawan natin, pag masyado kang busy, hinahangaan ka. Pasinin nyo sa opisina ninyo, wag mo kayo istorbohin, busy ako. Ay, napakasipag. Bakit? Ang daming responsibility. May kilala mo ba kayo, busy pero hindi productive? Punong-puno kasi ang kamay, pero ang puso walang laman. Ina-admire ng mundo na kailangan marami kang ginagawa. Pero ang pinapaalala ng Panginoon, habang dumadami ang responsibility mo, dati nagsimula ka sa tungkod, ngayon may corona ka na. Huwag kang magpa-overwhelm sa responsibility na nakalimutan mo ang puso mo na ilapit mo sa ating Panginoon. Kasi kung hindi mo i-ignore, mababa na ang laman ng puso mo. You will only go so far. Magsha-shutdown yan. Ititiri ka niyan. Ayaw nyo naman siguro magkaroon ng pastor na punong-puno ang schedule pero walang puso. Ayaw naman siguro natin na magkaroon tayo ng mga church leaders na punong-puno ang schedule pero wala na ang kanilang puso sa kanilang ginagawa. Nakataas nga yung kamay pero yung puso hindi naman nakasuko sa Panginoon. No wonder sabi ni David, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." And maybe, just maybe, David was saying, "Lord, I'm so overwhelmed with responsibilities. Yung kakulangan sa akin, nahanap ko kay Bathsheba. I fall into sin because I failed to take care of my heart." Ang sabi ng scripture sa Proverbs 4 verse 23 rather, "Guard your heart above all else." Everybody read that with me. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Everybody say, above all else. Alagaan mo ang iyong puso above all else. Ano ibig sabihin ng above all else? It communicates priority. Iprioridad mo ang pag-aalaga ng iyong puso. Make sure na habang nilalagyan mo ang kalendaryo mo ng responsibility, make sure na ang iyong puso ay nire-replenish mo ng Word of God. Make sure na ang iyong puso ay inaalagaan mo. Above all else, prioritize guarding your heart. Because your heart is the truest expression of yourself. Yung puso mo, yan talaga yung ikaw. Marami kang personality. You're a person with many hats. Shepherd ka na. Grab delivery driver ka pa. Harp. Tumutugtog ka, musician kasi David musician din. You are a warrior. And also you are a king. Ang dami mong responsibility. Pero alagaan mo ang iyong puso. Kasi marami kang responsibility pero iisa lang ang iyong puso. Always guard your heart. Kaya in fact, sabi ni Jesus, di ba, deny yourself, take up your cross and follow me. I believe with all my heart ang sinasabi ng Lord sa atin, kung gusto mo talaga ng self-denial, kailangan yung puso mo mabantayan mo eh. Kasi kapag ang puso natin na hindi natin binabantayan, we will fall into series of mistakes and failure. Moral corruption. We will perverse our heart, our behavior. Mawawalan tayo ng pananampalataya. Mag-focus tayo sa materialism. Mag-focus tayo sa pride natin. At pinupuno natin yung puso natin ng trash, ng basura. At hindi po ako basurero, pero ang alam ko lang, maliit man ang basura o malaki, basura pa din yan. The only way for you to take up your cross and follow Jesus is to guard your heart. Kasi ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, "For where your treasure is, there your heart be also." Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Your heart is very important. Take care of it. Huwag ka magpa-overwhelm sa dami ng responsibility bilang nanay. Huwag ka magpa-overwhelm sa responsibility bilang tatay. Tatay ka na, may sideline ka pa. Ikaw pa minsan maghuhugas ng pinggan. Ikaw pa minsan magliligpit ng ganito. Ikaw pa maghahatid sa mga anak mo. Pero kahit gaano ka kabisi, huwag mong kalimutan ang iyong puso. Nagsimula kayo, isa lang ang branch ng inyong negosyo. Lagi ka pa nagsisimba, 7 na ngayon. Pinagpala ka ng Panginoon. Saludo naman tayo sa Panginoon dyan. Pero kapag punong-puno na ang iyong kamay,
pero ang puso mo ay empty. Darating ang araw, meron kang 10 branches, pero wala ka na sa iyong puso. 10 ang inyong branches, pero ang puso mo ay tuyot na tuyot sa Panginoon at sasabihin mo pa rin, bakit ganon? Success doesn't feel successful. Bakit ganon? I'm full but I'm not fulfilled. Why? Because you failed to guard your heart. Above all else, it will become the wellspring of your life. Bantayan po natin ang ating puso. And in fact, if you are here for the first time at hindi mo kilala ang ating Panginoong Hesus, ang pagtanggap nga sa Panginoon ay nagsisimula sa puso. Papasukin mo siya. Marami sa atin pinalabas na si Lord sa puso dahil ang dami nating nilalagay dito na mga schedules natin and busyness natin. Buti pa yung ibang bagay may schedule pero si Lord wala. Ang sabi ng scripture, Romans 10:9, and I will end with this, if you openly declare, Romans 10:9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart, everybody say, believe in your heart, believe in your